Nalalapit na naman nga ang tagulan, kaya naman mayroon akong life hacks para sa inyong mga nilabhan. Tara, alamin natin kung paano ba gawin yan. Tit! Hello mga bishi! Napakahirap naman talaga magpatuyo ng nilabhan, lalong-lalo na kung wala ka namang dryer sa inyong tahanan. Kaya naman ngayong araw, tuturuan ko kayo ng life hacks kung paano ba patuyuin ang inyong mga nilabhan. Pagkatapos ko nga paikutan itong aking mga damit, atin naman itong babanlawan. Ang kailangan nga lang natin ay tubalan, tapos lubid. Dapat nga yung ating tubalan ay butas-butas katulad nitong aking hawak. Pagkatapos nga nating magbanlaw, idirekta na natin ito ng lagay. Tingnan nyo, mabasa-basa pa para naman makita talaga natin kung effective at kung makakatuyo talaga itong ating life hacks na gagawin. Nung matapos na nga ako, ay agad-agad kong dinala itong aking mga nilabhan dito malapit sa sampayan. Dito ko nga balak gawin itong life hacks na ituturo ko sa inyo para mas maalwan. At eto na, ready na nga ang aking lubid, tapos itong aking mga nilabhan. Una nga natin gagawin ay itali natin itong lubid dito sa may sampayan. Dapat mataas mga bishi para hindi sumayad itong ating tubalan. Habang ako ngayon nagatali na, na-realize ko mabigat pala kapag may laman na agad siya, kaya naman tinanggal ko muna at nilagay sa isang tabi. Pagkatapos nga, itinali ko na sa magkabilang gilid itong lubid. Siguraduhin nga natin na matibay mga bishi ha, baka kasi salip na mapadali tayo, ay lalo pang magmuyag-muyag itong ating mga nilabhan. At eto nga, nakatungtong pa ako niyan sa lamesa at sa bangko kasi dapat talaga mataas. Kadlaw-kadlaw pa ako kasi natatawa talaga ako sa mga inapaggagawa ko. Kapag okay na, ikutin nga lang natin ng todo-todo itong ating tubalan mga bishi. Habang ako ngayon nagapaikot-ikot nito, gusto ko lamang pong i-shoutout sina Tito Elier at si Tita Eder Ruta. Ganoon na din po ang kanilang anak na si Attorney Elimar Ruta. Syempre, shoutout din sa ating mga bishi na si Tita Marilyn, si Tita Babe, si Ninang Fria, si Ate Brenda, at sa lahat ng Arellano family. Hello mga bishi, shoutout sa inyo. At eto na nga, okay na yung ating nilaban mga bishi. Pagkatapos, bitawan nyo lang. Kusa na nga siyang iikot pababa. O diba bongga? Tignan nyo, nagtatalsikan talaga yung mga tubig niya. Kaso hindi pa talaga ako satisfied, kaya naman inulit-ulit ko pa siya. At habang akin nga itong inuulit, nai-stress ako mga bishi kasi nagatalsikan yung tubig. Natuyo nga ang damit, nabasa naman ang inyong abang lingkod. O eto na, ready na ulit siya. Ikutin na yan. O diba bongga? Mas nagtalsikan talaga yung mga tubig niya mga bishi. O amazing. Nung tumigil na nga, chinek ko yung isang damit kung natuyo ba talaga. Ay tingnan nyo naman mga bishi, basa pa rin. Kaya naman ating ulitin. Isa pa mga bishi, ikot-ikot muna tayo. Tingnan nyo, nagkatalsikan na naman. Nakaka-stress pala itong gawin mga bishi, nakakaloka. O bitawan na. Amazing naman talaga siya dahil kitang-kita nyo, nagatalsikan talaga yung tubig. Inulit ko na naman siya ng isang bisis. Paulit-ulit lang tayo. Huwag natin suguan mga bishi, at nung huling ikot ko nga ay medyo kaunti na lang ang tubig. Kaya sabi ko sa sarili ko, sige, pwede na siguro ito. I-check ulit natin kung talaga bang natuyo na. Pagpiga ko nga ng isa, naku, basang-basa pa rin siya. Pero dahil nga nandito na tayo, ay panindigan ko na ito. Ulitin ulit natin. Huwag tayo mapapagod. At nung tumigil na, pumiga ulit ako ng isa. Basa pa rin talaga siya. Ayoko na. Itigil na natin ito mga bishi. Basang-basa na yung damit ko. Kung gusto niyo itong subukan sa bahay, ay pwede naman. Bahala na kayo. Basta ako, hindi ko na ulitin ito. Effective naman sana siya. Kaso nga lang, paulit-ulit ka. Ay bahala na kayo. Basta itinuro ko na lang sa inyo. Yang ulan naman na yan ay minsanan lang. Magawa na lang tayo ng sampayan at pigaan ng todo ang ating mga nilabhan. Katapos mo nga pigain ng todo, ay di iyong isampay, di ba? Natapos na ang iyong gawain. Hindi ka pa nabasa, hindi ka pa na-stress. O, paano ba mga bishi? Yun lang.